Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan natin yung controversy na nangyari sa Barako Fest. Apparently, kung kilala nyo si Boss Bullet, umakyat siya sa stage at nagre-reklamo siya hanggang sa in-escort siya ng police, okay? According to the event, mga kamads, mga kaibigan, there was 400,000 people in attendance dito. Congratulations sa Barako Fest, okay? So, yung Barako Fest, parang ano to eh, parang music laban to eh, or yung mga concert event na maraming artist na sumasali. And isang pakulo nila dito is yung mga influencers and yung mga celebrities, nagkaroon sila ng mga games, okay? And yun yung papanoorin natin hanggang sa pumunta tayo doon sa issue. So simulan na natin to. Okay, so ang Barako Fest, meron din silang Barako game, okay? Yun yung panonoorin natin mamaya. So, isa-summarize ko na lang sa inyo to. May set of games dito na parang Squid Game. Kung sino yung last man standing, mananalo ng 1 milyon. Panoorin lang natin ng konti, pero punta na lang kayo dun sa page ni Boss Toyo. Barako Fest. At ito nga, nagsimula na ang ating palaro. Di ba si Reker yun? Si Reker nga. Ating palaro. Ito ay 300 kalawak sa iba't ibang panig ng Batangas at mga influencers. Nandiyan sila Tatay Elon, si Mami Gangster, sila Bullet at iba pa na nakasama at nakalaro. Okay, so hindi na natin itutuloy ito. Panoorin nyo na lang kay Boss Toyo. Pero ina-explain nila yung mechanics dyan. Okay, basically para siyang Squid Game. Okay, shout out sa Squid Game. Sobrang naging inspirasyon yan ng mga parlor games sa mga event. Okay, so pumunta na tayo doon sa isang video na parang last man standing na. Ito na yung final game. 1, 3, 2, 1. Si Boss Bullet yung isa eh. Yes! Yung kilala isa. Pumili ng attribute. Wala na kanya napili sa saka. Team or no team? Aba, nagpapakitang gilas pa. Kailan natin to, hayaan natin sigapan magkisahin. Kung para sa kanya, para sa kanya, kung para sa akin, para sa akin. No steam! No steam! 3, 2, 1! So nanalo ng 1 million ito. Okay, so ano yan malinis ang nanalo ito, tong lalaki na to. I'm sorry kuya, hindi kita kilala, pero ito yung final game, nanalo siya ng 1 million. Now, pumunta naman tayo dun sa issue kasi after may nagpa-perform kasi tapos biglang umakyat si Boss Bullet. Siguro mas maganda panoorin na lang natin ng sabay. Okay, so eto na si Boss Bullet, lumabas bigla. O, panoorin natin. Hello! Nung una kong napanood to, akala ko kasama siya sa show. Kaso habang tumataas dito, habang nalalaman ko yung storya, hindi pala. Impromptu yan. Okay, tuloy natin. Shoutouts kay Papa Ian Moto kasi sa kanya yung Lahat ng mga taga-Batangas! okay. Happy Barako Fest! Meron lang akong sabihin sa inyo lahat. Pinaalis si Kuya D. Ang galing pa naman niya kumanta. Favorite ko yung kanta na yan. Santaria yung title niyang kanta na yan. Yung nanalo ng 1 million! Okay. Kanina! Sana! Makapag-isip ka! Okay. Sana yung mga pinangakuhan mo, ibigay mo yung para sa kanila. Okay. So, yung pala yung storya nito. Yung nanalo ng 1 million, parang nakipag-deal siya na pag ako nanalo, meron kang porsyento rito, gets. So, ganun yung naging deal niya. Pero, kailangan ba niyang panindigan yun? Ang sagot, well, kasi nga, di ba, ang idea natin sa isang kontrata, it's a meeting of the minds. Tuloy lang muna natin si Boss Bullet. Kumanta ulit. OMG.
Buti hindi siya ginombang, nakakatakot yan. Fighter yan si, Boss Bullet eh. Oh. Dahil si Boss Tono, yung best friend niya, ay si qualify niya para sa inyo. At yung nanalo, sana yung mga pinakakuha nyo. Ito na yung mga event marshal. Okay, kasi si Boss Bullet kasi ay isang influencer and may following siya. Kala nila part of the event, di pala. Kaya matagal mag-respond, okay? Gets. Oh. Ayan na. Pinatayan na siya ng mic dito sa part na to. OMG. Okay, so ipopost na natin dito. Ituloy nyo na lang yung the rest of the video kay Papshan Moto. Ito yung pangalan. Paps Ian Moto kasi naman mga pangalan. Ayan. So tuloy nyo na lang sa kanya. Merong mahaba ito dun sa Facebook niya. So panoorin naman natin yung isang video na ini-escortan siya ng police. Ito galing to kay Hermes Mendoza Balita. Okay, so panoorin na natin to. Okay, ito na yung mga police. Kala ko joke lang, Huwag kasiyahan! Seryoso pala? Well, this was just one of the unfortunate. Akala ko joke lang. We are now facing. Kala ko content lang eh. But we can assure you, tuloy-tuloy! Tunay pala, tunay. Kasi the show must go on, okay? So bakit naman umeksena ng ganyan etong si Boss Bullet? Ganito kasi mga lods explain ko sa inyo yan Kasi nga, kung nangako talaga siya, kung totoo talaga na may usapan na maghahati-hati sila sa premyo, pag yung grupo nila yung nanalo, that's already a contract. Hindi nga lang siya written contract. So mahirap siyang i-enforce, right? Meeting of the minds kasi ang definition ng pag may meeting of the minds, ibig sabihin pag nagkasundo-sundo sila na ito yung usapan, dapat tutuparin mo. Okay? Ang problema, mukhang hindi tumupad si Idol na nanalo kanina. So, etong si Boss Bullet, ginawa niya, nag-barge in siya doon sa entertainment. Mali naman yun kasi hindi mo naman programa yun. Pwede mo namang ilagay yan sa proper forum di ba? May social media naman tayo lahat. At the very least, pwede mong i-call out yung tao doon. I'm not saying na dapat yun yung ginawa mo kasi there is a better way of handling it. So, wag nyo rin sanang sisihin yung mga host kasi baka sisihin nyo si ganito kasi siya yung nag-host o kaya si ganitong influencer kasi siya yung naglagay dito siya yung nag-refer dito. Hindi ganun yun. Ang sisihin nyo dyan, yung tao mismo na nangako sa inyo. Yung organizers kasi, they will just pay you out. Kung ito yung paremyo, nanalo ka, ito yung 1M. Ganon, finish na. Yun lang yung nila doon, yun lang yung participation nila doon. Kung whether or not may hatian yan or hindi, talks among yourselves. So, labas na yung organizer dyan. So, I do believe na nasa mali si Boss Bullet dito sa pag-barge in niya doon sa dito sa eksena na to. Kasi nga, why would you barge in sa ganyan? Hindi mo naman programa yon. Buti na lang professional yung kumakanta kasi sumasayaw lang. Binigay niya. Ayaw niya ng gulo. Hindi siya ng laban. Binigyan siya ng mic. Kinuha uli yung mic. Pinatayan na ng mic. Diba? That's good. Maganda na rin to kasi hindi siya nanakit. Yun lang yung sigurong silver lining dito. Pero sana next time, sabi, nababasa ko sa comment section, sabi daw maoy daw. Actually, yung kay kay Ian Moto, ang nakasulat doon, maoy daw. Hindi ko alam kung maoy talaga yan. Pero, maybe it's a YouTuber thing, nako-call outin mo sa maraming tao, di ba? You don't do that sa mga ganyang bagay. There is always a proper way para i-address mo yung mga grievances mo. Similar doon sa una nating topic, doon sa na-jombag, di ba? You have to understand why na-jombag siya. And mali naman, na-jombagin siya. Pero may mga ganun talagang tao na ganun nila i-handle. Pero mali pa rin yun, di ba? So, dapat hindi natin gawin yun. Okay, ngayon, si Boss Bullet, baka magkaroon ng sanction sa lahat ng events na, kasi ano pa yan di ba, sa
saan to? If I'm not mistaken, nasa kay Coco Martin, yung Batang Quiapo. Tingnan natin kung ano yung mangyayari sa susunod. Sundan lang natin tong balita na to kasi very fresh pa rin to. Okay, yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.